Di yung gumawa niyan, yung ayaw magtagumpay yung gagawin. Yun. Kung sino man yung nag-organize yan. Yun po. Kasi baka kinatatakutan nila na sumama tayo. Ganun ba? Yes po. Yes po. So inunahan na tayo. Pinre-em po ata nila yung mga mangyayari na yon. Ito, tinatama ho ngayon nitong si Senator Marcoleta, si Sir Jean, si Nelson, itong kumakalat na balita tungkol dyan sa ipinagbabawal daw na dumalo yung mga miyembro ng INC dyan sa malawak ang pagtitipon sa Luneta sa September 21. Although meron din ako nakikita ang mga posts sa social media na kung saan ang mga Duterte supporters ay mahigpit din nilang pinagbabawalan na huwag pumunta dyan. Maaari na iyan ay paninira lamang. Hindi natin alam kung ano talaga o kung sino talaga ang organizer niyan. Yan pong pagtitipon na yan, dapat wala hong kulay-kulay dyan. Walang bahid na politika. Kundi ang nais lang natin o ang nais lang talaga nila kung talaga sila ay para sa bayan ay panawagan ang nangyayaring ito, no, kalampagin ang gobyerno, paalisin, panagutin ang mga tao may kinalaman tungkol dyan sa maanumalyang flood control na kung saan ho bilyon-bilyon na ho ang actually sabi nga ni Senator Marcoleta ay trilyon na ho ang umaabot na nalustay na mga kawatan. Kasama na ho dyan ang mga kontraktor, mayroon pa nga mga politiko na nasa likod ng mga kawani ng DPWH na kasabwat nitong tinatawag nilang BGC Boys. Kasi hindi daw yan maglalakas ng loob yung BGC Boys kung walang mga politiko na nasa likod nila. Narinig naman natin doon sa mag-asawang Diskaya, doon sa kanilang sworn statement, pinangalanan nila kung sino-sino yung mga sangkot na congressman. Congressman talaga wala silang binanggit doon na senador kundi congressman. Pero nung dumating na sa hearing nila, no, etong isang magnanakaw na sangkot sa ikinanta niya yung dalawang senador na marami din ang nagsasabi na maaring lang yan para hindi mapokus sa mga congressman ang atensyon ng taong bayan. Kaya pinangalanan, sinabit nila dyan si Senator Jinggoy at Senator Villanueva na kung saan naman ay sinagot nila yung mga paratang na yan. At marami ang nagdududa kung ano yung ginawa nila noon kay Police Colonel Grijaldo ay mukhang ganun din ang ginawa nila doon sa membro ng BGC Boys, no, yung si Bryce Hernandez. At may mga lumitaw pa nga na picture na mga bata pa lang itong si Ridon at si Bryce Hernandez ay magkakilala na. Magkaklase daw yung mga yon. Di umano, no, kumakalat yun sa social media. Kaya no, mga kababayan, ito ang hindi talaga maganda ngayon sa nangyayari. Kasi sana no, kung nagpatuloy ang pagiging chairman ni Senator Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon, alam niyo, baka sa susunod na hearing, marami pa hong maikanta ng mga politiko. Baka marami pa hong sumabit ng mga politiko. Kaya lang, inagapan agad nila at inaksyonan nila. Pinalitan si Senator Chis, inalis si Senator Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon. At eto masaklap dahil yung bagong Senate President ay panay-panay ang niya dito kay Senator Marcoleta. May mga nagsasabi na hindi raw effective itong si Senator Marcoleta. Hindi raw maganda, parang selective daw ang ginagawa ni Senator Marcoleta. Kung mapapansin si Senator Marcoleta, ang proseso ng kanyang pag-iimbestiga ay dinadahan-dahan niya pero malapit yun ang matumbok . Tapos meron pa tayong makikitang post na ito si Senator Soto ay kinukumpara pa sa abogado na dihamak naman na mas magaling si Senator Ping Lacson kaysa sa mga pipitsuging abogado o sa mga ordinaryong abogado. Kahit naman hindi tukuyin kung sino yon o kahit hindi niya mapangalanan yung na yon, ako sa opinion ko, ang patama nun kay Senator Marcoleta, ganun pa kahina ang tingin niya sa isang Marcoleta na noong pa man sa House ay talagang nakita natin kung gaano
katapang, maprinsipyong tao ito si Senator Marcoleta. Kaya nga ho ito ay sinuportahan ng taong bayan dahil may prinsipyo, may ano to may matapang to Anyway guys, balik tayo dun sa kumakalat na balita na yung mga membro doon ng INC ay pinagbabawalan daw na dumalo diyan sa September 21 ay pinabulaanan po nito mga host ng Saganang Mamayan. Pakinggan natin to Yeah, sino naman kayang grupo ang gumawa niyan? Yun na nga po, Sen. Kaya narito po at babasahin ko po sa inyo ang official pong ito'y circular na mababasa sa mga pagsamba sa mga darating na araw. At ito po sa lahat ng kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Republika ng Pilipinas. Mga mahal kong kapatid kay Cristo, may nag-post sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa September 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. Hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Ayan, Wala malinaw kaming pinalabas na ganoon. Malinaw hindi totoo yon na galing sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo yung pagpabawal sa mga miyembro ng INC na dumalo dyan sa pagtitipo sa September 21. Marami ako nakikita ganyan po sa Facebook. So ginagawa lang ho nila ito siguro para talaga walang ni isang miyembro ng INC ang dumalo dyan. Ano ba ang layunin ng pagtitipo na yan? Kung yan ho ay parte ng pamumulitika, talagang hindi dapat dumalo. Pero kung ang pagtitipon na yan ay para ipakita sa gobyernong ito na talagang sobra ng dismayado ang taong bayan, di ba? Kahit sino pwedeng dumalo dyan lalo na kung yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ay mga taxpayer yan. Karamihan dyan, mga taxpayers, di ba? Bakit pagbabawala ng kanilang pamunuan? Di ba? Kuya naman ay isang mapayapang pagtitipon. May mga gumagawa ho niyan para siguro talaga hindi dumalo ang Iglesia ni Cristo kasi nga ho mga kababayan, natatakot siguro sila na dumagsa yung maraming membro. Kung naalala nyo, noong January 13 talagang dumagsa ang mga membro ng INC dyan sa Quirino Grandstand na halos umabot ng 3 milyong membro ang dumalo dyan. Maliban pa doon sa mga iba't ibang grupo na dumalo. Ngayon meron din kumakalat na pinagbabawalan din na dumalo ang mga Duterte supporters. Hindi raw pa pwede diyan. Maaring natatakot din sila kasi alam niyo naman mga kababayan na napakarami ng Duterte supporters. Kasi kung sino man yung nagpost baka iilan lang sila ang dumalo diyan, talagang wala, konti lang talaga sila. Ngayon, kung ang pakay talaga nila ay para kalampagin ang gobyerno, ipakita ang galit sa mga nangyayaring anomalya, korupsyon, sana walang politika-politika, walang kulay-kulay. Di ba? Walang kulay-kulay, dilawan, pulahan, pinklawan, kung ano pa. Sana walang ganun Sana magkaisa. Sana walang may ipagbabawal. Di ba? Kasi ang layunin lang naman ng lahat ay iparamdam sa gobyernong ito ang galit dahil nga ho sa nangyayaring korupsyon tapos may mga ganyan kumakalat. Maari siguro na yung iba natatakot or baka ito ho ay parte ng kanila para hindi dumalo dahil nakikita nila na talagang marami talagang mga Duterte supporters at marami din ang mga Iglesia ni Cristo na pwedeng dumalo dyan sa pagtitipo na yan. Kaya nililinaw dito ng Saganang Mamamayan na wala pong ganon. Wala pong ipinapakalat na ganon ang pamunuan ng INC. Mensahe. Kung mayroong dapat iparating sa iglesia tungkol sa ating mga aktibidad, ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng sirkular o mensahe na ipinaaabot sa ating mga pagtitipon. Hinihimok namin kayo
na isama sa ating mga pananalangin na sana ay mamayani ang katarungan at kapayapaan sa ating bansa upang makapanatiling payapa ang ating mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Umaasa kami na malinaw sa inyo ang nilalaman ng palibot liham na ito. Ang inyo pong kapatid sa Panginoon, nakalagda po rito ang atin pong pinakamamahal at tagapamahalang pangkalahatan. Yan po, Sen at Nelson, mga kababayan, dapat po ay maging malinaw sa atin ang mensaheng ito. Sen, ano po? No. Sana po ay naging malinaw rin yan, no? Para sa ating mga kababayan na mga nagtatanong ukol po sa gaganapin dyan po sa September 21, araw po ng, ano bang araw yon? September 21, linggo. Ano ha? So yun po. Linggo next week. Opo. Sana po ay naging malinaw, maliwanag sa lahat ang mensahe na yan po ay binasa namin sa palatuntunan Baka ito. gusto mong liwanagin itong first paragraph. Yan maganda, maliwanag para maintindihan ng mabuti. Sige po. Ulitin natin. Para First po sa kabatiran ng ating mga Yung first paragraph, kababayan. para mas malinaw. Opo. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nag-post sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Kristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa Setyembre 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. So walang sinasabi, walang pasabi Opo. na nanggaling sa iglesia na sinasabing Wag. huwag kayong sumali. Opo. Wala pong sinabing ganon na bilin. Wala pong gano'n. Opo. Kaya sa pangalawang paragraph, Sen, sabi po ay hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Kaya nga, Opo. ibig sabihin kasi parang kung sino man ang gumawa niyan, mayroon ng bilin ng INC na, huwag kayong Sasali. Opo. sasali dyan. Kasi nakalagay po doon sa post, Sen. Ayoko na po ipakita itong post na ito sa social media. Baka Sumikat pa. ma-promote pa, no? Promote, Nilagay kasi ma-promote. nila doon, ibinibilin sa atin na huwag tayong makisama. Nakalagay po doon sa kanilang pinakalat. Yun po yung Yan mali. hindi totoo. Yun po Yung inaano ni Sir Jean, yun yung kumakalat na wag daw makisama ang mga miyembro ng INC sa magaganap na pagtitipon sa September 21. So inaano nila dito, tinatama nila dito na yung kumakalat na yun ay fake news at wala hong sinasabi ang pamunuan ng INC na may ganong ano ang kanilang pamunuan, no? Hindi daw po bawal dumalo ang mga miyembro ng INC dyan sa magaganap na pagtitipon. Maari yan ho ay pakana lamang ng mga tao na natatakot dahil alam nila kung kaano karami ang INC. Hindi ba nga, January 13, noong nakaraang itong taon na ito, nagkaroon din ng pagtitipon. At isang mapayapa pagtitipon ho yun. Wala hong nangyaring pag-aaklas. Bakit ba sila natatakot? Kahit nga ho sa mga Duterte supporters, never hong nagtangka na mag-aklas. Sila lamang, yung mga makakaliwang grupo nga lang talagang magugulo di ba? Nakikipagsakitan. Sa INC, wala ka makikitang ganon. Sa mga Duterte supporters, wala ka makikitang ganon. Pero, yung mga kagaya ng mga akbayan at kung ano-ano pang mga grupo na yan na talagang yan ay laging laman ng lansangan at mahilig talaga makipagrambulan, yan ho talaga ang dapat na ipagbawal dyan. Yan ang hindi dapat na dyan. Kasi baka mamaya ganyan sila dyan sa September 21, mapagaya pa ho ang ibang mga dumalong grupo dyan, di ba? Lalong magalit ang gobyerno natin. Mabaliwala lalo tuloy ang ating panawagan, di ba? So kaya ho, sabi nga ho ng ibang mga vloggers, mag-ingat ho kayo sa diyan sa September 21. Baka mamaya may pinaplano yung mga yan, manggulo, Kasi hindi alam kung sino yung organizer niyan O kung ang organizer diyan ay INC, asahan na natin talagang mapayapa yan. Pero kung
ibang grupo yan na yung mga grupo na ang hanap ay kaguluhan, mahirap po yan. Kaya nga ho, may mga paalala ho yung ibang mga vloggers, no, ibang mga Duterte supporters na maging rin, dapat saliksikin din talaga kung sino talagang organizer yan. Kasi ho, may mga nakabakalat din talaga na na pinagbabawalan ho ang mga Duterte supporters. Yung hindi totoo. Pwede yung gumawa niyan, yung ayaw magtagumpay yung Yun. Ayun Kung po. sino man yung Yun po. nag-organize Opo, yan. Yun po. Kasi baka kinatatakutan nila na Are. sumama tayo, gano'n ba? Yes po. Yes po. So inunahan na tayo. Pinre-em po ata nila yung mga mangyayari na yon. Ay well, ito po at least ay malinaw ang circular sa atin. At sana po ay naging malinaw doon sa lahat ng ating mga Pwede, tuloy-subaybay. pwedeng sumama si Saito. Wala sinasabing huwag. Kasi hindi naman sinabing huwag eh. Ayun nga. Opo. So si Saito pwede sumama. Hindi ko Ganun na ba? po alam Ganun ba? kung... Hindi, ikaw naman. Pinakamabuti sana hintayin natin ang check kung meron mang magiging bilin ukol sa bagay na yan. Hindi, kasi yan pinangungunahan eh. Opo. Kasi kung meron Sa takot bilin, nila, hindi, Sa takot nga nila siguro talaga. Baka nga ho, may mga dyan na mga politiko eh. Baka may nag-utos dyan, magpakalat ka ng ganito para di dumalo yung INC. Kaso may programa ho ang kagaya nitong saga ng mamamayan na kaya nilang itama yung mga yung mali-maling balita, yung mga fake news na yan. May punto dito si Senator Marcoleta, baka sa takot nila kaya pinangunahan na nila ang INC. tayo ng paraan para sa ganun ay hindi sila sumali. ang Isang buti na sa kanila namang galing. Opo. Isang malinaw dyan, Sen, ang kaparaanan natin, hindi po pinadadaan sa social media. Meron tayong kaparaanan kung papaano po ipararating ang tagubilin sa mga kapatid at sa mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo. Dito sa kanilang programa talaga nila inaanunsyo yan. Yung mga ganyang klaseng paalala sa kanilang mga miyembro. Kaya nila ginawa yan, hindi para sa miyembro yung hindi miyembro. Para sa ganun ay maisip na, talaga palang ang Iglesia ayaw ding sumama dyan. Yun po ang gusto Walang ganong bilin pala. Wala po. Di ba? Ayun. Sana po ay naging malinaw yung bahagi na yan, Sen. Tuloy pa po tayo do sa ating... Okay. So ayan malinaw ho na hindi ho bawal dumalo ang mga miyembro ng INC dyan sa na yan. Pero maglalabas pa rin naman siguro ng statement ang kanilang pamunuan tungkol dyan. At malalaman din natin yan sa programang ito. Yung nga lang ho, siguro talaga may gumawa ng na yan para pangunahan na ang mga miyembro. Baka para rin iparating din sa pamunuan at baka sabihin na lang din ng pamunuan, baka iisip nila na gano'n na rin ang maging desisyon ng pamunuan nila. Anyway guys, ganyan talaga ngayon. Marami ho kasi natatakot Marami ho kasi natatakot na pag nagtipon-tipon ang maraming Pilipino at baka umabot ka sa punto talaga na sumugod na sa kanila, nako, delikado talaga sila. Pero hindi ho yung mangyayari kung papakinggan lang ho ni Pangulong Marcos ang panawagan ng taong bayan. Alisin na ho si Speaker. Di ba? Si Speaker ho kasi talaga yung pinakaano dyan sa sa House Siya na ho ang tinuturo Dapat kung totoo may malasakit si BBM sa taong bayan, kung talaga siya ay galit na galit sa mga nangyaring korupsyon, di ba? Umpisahan niya sa House ang paglilinis. Di ba? Hindi pa ba siya naniniwala kay Congressman Toby Chanco? Hindi pa ba siya naniniwala sa ibang mga congressman na ang tinturo nila itong si Speaker at si Saldico? Siguro kung papakinggan ni BBM yan, maaring ang ating gobyerno ay magiging payapa. Di ba? Kaso, parang si BBM nagbibingihan din. Nagbubulog-bulagan din. Although, siya nga ang nagsiwalat ng tungkol sa flood control yan. Sa bagay, sa kanya lang naman nangyari ang ganyang klaseng kalalang korupsyon Diba? Sa kanya lang naman nangyari yan Talagang pag si BBM hindi nakinig, ibig sabihin lang na to, wala ho talaga siya malasakit sa atin.
Wala siyang malasakit sa taong bayan. At patuloy niya lang nahahayaan ang kanyang pinsan diyan sa house na mamuno. Hindi ayaw na nga ng taong bayan. Nakita narinig niyo naman ang mga retired AFP-PNP ay nanawagan na rin. Baka mamaya pati mga active manawagan na rin. Di ba? Kasi sobra na ho talagang korupsyon. Sobra na, alala na. Tapos may mga ibang grupo din na nanawagan, na nagrarally dyan, pero hindi natin sila naririnig na manawagan para paalisin si Kundi, wala lang. Nagrarally lang sila doon. Nagpapakita lang sila kunyari ng kwan. Pero ang totoo, gusto talaga nilang iba to ang sa mga Duterte. Alam niyo, may mga nakita ko mga banner nakalagay doon. BBM, singilin. Sara, panagutin. Kung hindi ba naman mga tolongge siya mga yan. Hindi si Sara ang issue, laging kinakabit si Sara. Ang issue sa sa korupsyon, sa flood control. Hindi si Sara. Alam niyo, itong mga kabataan, itong mga scholar ng bayan na ito yung matatalino sana ho Kaya lang, ang problema, na sila nabe-brainwash sila ng mga leader nila na sinasamahan nila.